Buhay ba ang Diyos? Buhay na buhay ang Diyos. Amen. Amen. Magdiwang na po ang lahat ng likha, pumalakpak na may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Yan po ang solusyon natin mga At kapatid. talagang walang tulugan ito, Brother June. O, dapat gising lahat para tayo Walang tulugan. pagpalain. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, tayo po ay makikinig ng mabuting balita. At ito po yung pang-apat na Amen, amen. paksa. At ang title nito, Brother June, Receiving God's gift po na ibabahagi ating kapatid. Brother Dennis Frias. Palakpakan ng Diyos, purihin muli si Lord ng malakas. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Lahat ng may mga buhay, lahat ng may hininga ni Yahweh El Shaddai, ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos. Ang lahat ng may buhay magpuri sa Diyos. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at aming Ama na nasa langit, buhay at pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng buhay at ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Tulad mo nawa, Panginoon, ang iyong basbas at pagpapala sa pagpapatuloy, Panginoon, ng mga talakay. Samahan mo kami at patuloy na pagkalooban, Panginoon, ng liwanag, ng karunungan na gagabay sa aming buhay espiritual. Pinagkakatiwala po namin sa mga sandaling ito. Pangpatuloy din, Panginoon, magbigay papuri at parangal sa iyong banal na pangalan, sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Sabi po sa sulat sa Aklat ng Mga Gawa, Acts chapter 1 verse 4 to 8. On one occasion while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Brothers and sisters in Christ, the word of the Lord. Purihin nga muli natin ang malakas ang Panginoon. Come on! Nandito tayo para magpuri sa Diyos. Ialay natin mga palakpak sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, magandang umaga, kalakbay. Magandang umaga, kalakbay. 41 taon na tayong naglalakbay. At ayon sa ating tema, katulad ng paglalakbay ng mga Israelita, pagkatapos ng 40 taon, sila'y pumasok na sa lupang pangako. Gaya din po ng ating napakinggan sa pagbasa, ang regalo ay isang pangako. At ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi sa kanyang mga alagad, wait for the gift my Father has promised, which I have spoken to you. Brothers and sisters in Christ, ngayong gabi ay araw ng katuparan ng mga pangako. Araw ng katuparan ng mga pangako. Araw ng katuparan ng mga pangako. At ang lahat ng umaasa sa pangako ng Diyos ngayong araw na ito, ibibigay ng Diyos ang regalong kanyang ipinangako. Sino po ang gusto ng regalo? Yung malakas, sino ang gusto ng regalo? Naniniwala ba kayo na lahat tayo tatanggap ng regalong ipinangako ng Diyos?
Purihin natin ng malakas ang Panginoon. Napakinggan natin ang mga tema tinalakay, pag-ibig ng Diyos na naging daan upang tayo ay iligtas. At ito ay nagbunga ng isang bagong buhay. Buhay sa Espiritu. At ngayon naman ay tatalakayin natin, brothers and sisters in Christ, ang mga biyaya ng Espiritu ng Panginoon. Alam niyo po, nung ako po ay nasa Israel, kapag bumibili po kami, humihingi po ako ng matana. Sabihin niyo matana. Sabihin niyo matana. Ang ibig sabihin ng matana, regalo. Matana means gift. Dito makikita natin, brothers and sisters in Christ, ang sabi po dito ay gift. Hindi po siya plural, singular po siya. Amen po? Sapagkat mayroon pong tinutukoy dito, alam niyo po, nang minsan, sinabi po sa amin ni Bishop Ted, ang ama daw ay nagmahal, ang anak ang minahal, at nang magtagpo ang pagmamahal ng ama sa anak at ng anak sa ama, ito ay, ano po, ang persona ng banal na Espiritu. The love of the Father and the love of the Son given to us is the Holy Spirit. Kaya ang sabi po ng Romans 5:5, and hope does not disappoint because God has poured out His love to us through the Holy Spirit He has given us. Ibinuhos po ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, ibinuhos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Purihin po ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, ang matana ay meron pong 4 na letra. The Hebrew word matana has 4 Hebrew letters. The first letter in the word matana is the letter mime. It means water. In John 7, Jesus speaks about the living water. Sabi niya, ang sino man sa inyong nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Ang tinutukoy po niya ay ang banal na Espiritu. Ang sumunod na 2 letra, brothers and sisters in Christ, ay tau at nan. Ang ibig sabihin ng tau ay tatak o tanda. At bilang mga Kristiyano, ang tatak at tanda natin ay ang krus. Ang ibig sabihin namang ng nan ay anak na tagapagmana. So yung una ay banal na Espiritu, ang pangalawa ay ang anak na nakabayubay sa krus, na biyaya ng Diyos. At ang huling letra ng matana ay hey. Sabihin nyo, hey. Sabihin nyo, hey. Ang ibig sabihin ng hey ay divine breath. Banal na hininga. So kapag nakita po natin ang biyaya ng Diyos, ang regalo ng Diyos na ipinangako ay ang pagbubuhos ng kanyang banal na Espiritu, katulad ng pagsasabi ng Diyos sa sulat ni Propeta Joel sa 2:28, that on the last days I will pour out my Spirit on all flesh. At yan din ang pangako ni Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus, kung hindi ako aalis, hindi ipagkakalob sa inyo ang banal na Espiritu, brothers and sisters in Christ. So ang matana ay ang banal na Espiritu, ang anak na nakabayubay sa krus at ang hininga ng Diyos. Kung tatanungin kayo mga minamahal na kapatid, ano sa palagay nyo ang pinaka-the best na regalo ngayon ng Diyos sa inyo? What is the best gift God has given you right now? Well, the basic and best gift, brothers and sisters in Christ, kasi ang sabi ng James, every good and perfect gift comes from above. No? Galing daw sa Ama, bumababa. Bumababa. The gift of life. The gift of life. Bakit po ba tayo may buhay? Bakit may buhay ang tao? Sapagkat mayroon siyang hininga. Pag walang hininga, kaya makikita natin yung lupa, nung hulmahin ng Diyos, hiningahan niya, nagkaroon ng buhay sa Genesis.
And during the resurrection of the Lord, when He appeared to His disciples, He told His disciples, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Kung ang Diyos at tagapagkaloob ng regalong pinakamainam, sinasabi din ng Biblia, kung kayo na masasama, marunong magbigay ng mabubuting regalo sa inyong mga anak. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Kapag hiningi daw natin sa Ama, ibibigay ng Ama ang banal na Espiritu. Sino po ang nangangailangan sa Espiritu ng Diyos? Sino po nangangailangan sa Espiritu ng Diyos? Amen. Bibigyan ko kayo ng 3 siyam. Nakikinig ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 3 siyam. Anong Brad 3 siyam? The 9 symbols of the Holy Spirit, the 9 fruits of the Holy Spirit, and the 9 gifts of the Holy Spirit, brothers and sisters in Christ. Okay. The gift of life is God's breath. It is the ruach of Elohim, the breath of God, brothers and sisters in Christ. Pangako ng Diyos at regalo ng Diyos na inihayag ng ating Panginoong Jesucristo. Now, anong meron sa number 9? What is the significance of the number 9 in the Bible? It says, the number 9 often symbolizes divine completeness, finality, and spiritual maturity. It can represent the end of a cycle, the completion of God's work, and the manifestation of divine fullness. Additionally, it is associated with God's judgment and can signify the culmination of a process of event. Kaganapan, kakumpletuhan, katulad ng inihahayag ng numerong 40 o 40. Kaganapan. At ngayon ay tatanggapin naman natin ang biyaya ng Diyos. Gusto niyo bang tanggapin ang regalo ng Diyos? Gusto niyo bang tanggapin ang regalo ng Diyos? Okay. The 9 symbols of the Holy Spirit, the first symbol is water. Sabihin niyo, water. Para saan ang water? Panlinis. Binigay sa atin ang Holy Spirit para tayo ay linisin. The second symbol is anointing with oil. Ang pagtatalaga ng Diyos. Tayo pong lahat ng dito ay itinalaga ng Diyos. Naniniwala po ba kayong itinalaga kayo ng Diyos? Pinahiran kayo ng Kanyang banal na Espiritu? Third, the third symbol of the Holy Spirit is fire. Listen. Makinig. Everything that fire touches, change. Ang lahat ng dadarangin at dadaan sa apoy ay mababago. Kahit na po yan ay pilak, kahit na ginto, at kahit ano pa mang bagay na dadaanan ng apoy ay magbabago. Ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob para baguhin ang tao. Amen po? Fourth symbol is cloud. Ang banal na Espiritu ay ulap. Para saan? Para ingatan ng tao sa init. Cloud represents protection. Iniingatan tayo ng Panginoon. Alam nyo kanina nung nagsisimula tayo, napakalakas ng buhos ng ulan. Napakalakas ng buhos ng ulan. At alam nyo, nung magpaparada na, panalangin namin sana po, Lord, pabuhusin mo na. Para pag nagparada na, tila na. Pero tingnan nyo ang bayan ng Diyos. Matatag. Umulan, umaraw. Naririto pa rin. Sapagkat mayroong Diyos, may presensya ng Diyos na nag-iingat. Also, brothers and sisters in Christ, the symbol of the Holy Spirit is light. Liwanag. Para ang mga tao ay makakita. Para ang mga bulag magkaroon ng paningin. Magkaroon ng pananampalataya at maunawaan ng kalooban ng Diyos. The sixth symbol of the Holy Spirit is seal. Tatak. Tanda. Seal represents ownership. Pag-aari. Pag-aari. Brothers and sisters in Christ, sino po dito ang pag-aari ni Yahweh El Shaddai?
Taas ang kamay ng pag-aari ni Yahweh El Shaddai. Sumigaw ang pag-aari ni Yahweh El Shaddai. So kayo ay kay Yahweh. At kayo ay may tatak, at ang tatak ninyo ay ang banal na Espiritu. Also, the seventh symbol of the Holy Spirit is hands. Meron ba kayong mga kamay? Taas nga ang mga kamay. Iwagayway. Ang ibig sabihin ng kamay, gawa. Ano yung gawa? Sapagkat ang Diyos sa ating mga kalooban ay gumagawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. God is at work in you. God is at work in me. God is at work in us. And the eighth symbol of the Holy Spirit is finger. Meron ba kayong finger? Meron ba kayong finger? Anong ibig sabihin ng finger? Minsan si Jesus nagsulat sa lupa, sa buhangin. At sabi ng Biblia, ang banal na kasulatan daw ay isinulat ng daliri ng Diyos. The words of God is written by the finger of God. At sa sulat po ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang sabi po, the Bible or the Scriptures is not written with ink. Hindi po isinulat ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng tinta. Isinulat po ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? And the last symbol, brothers and sisters, in Christ of the Holy Spirit is dove. Kalapati. Nakita natin ang bumaba sa Panginoong Jesucristo ang kalapati nung siya'y binyagan. Tanong, bakit kalapati? Nakakita na po ba kayo ng kalapati? Di ba may pagkakataon nagpalipad tayo ng mga kalapati? Bakit po kalapati? Kalapati, kasi yung kalapati marunong umuwi. Yung kalapati marunong umuwi. Yung kalapati marunong umuwi. Yung kalapati marunong umuwi. Kaya nung nagpalipad si Noah, una ng uwak, hindi na bumalik. Naghanap ng laman. Kaya yung mga naghahanap ng laman, hindi na umuuwi. Pero yung may pananampalataya, tumanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon, gagabayan ng banal na Espiritu para makauwi, para makabalik sa tahanan ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang hina ng palakpak nyo. Para kay Yahweh ba yan? Papuri ba yan sa Diyos? Gabay ba ng Espiritu yan? Leading ba ng Holy Spirit yan? Lahat ng ibibigay natin sa Diyos, ibabalik ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw. Amen? The ninth symbol, the ninth fruit, ito po yung mga bunga naman sa Galatians 5:22 to 23. Ano yon? Pag-ibig. Ang taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, marunong magmahal. Joy, may kagalakan. Peace, may kapayapaan. Patience, may katyagaan. Kindness, may kabutihan. Goodness, may kabaitan. Faithfulness, may katapatan. Gentleness, may kaamuhan. And may self-control. See, this is what the Holy Spirit does sa isang tao. Nagbubunga siya ng bunga ng Espiritu sa buhay na ito. At binigyan din tayo, brothers and sisters in Christ, ng mga regalo ng banal na Espiritu. Karunungan, the gift of wisdom, the word of wisdom, kaalaman, pananampalataya, pagpapagaling, himala, kapahayagan o paghula, discerning of the spirits, speaking in tongues, and interpretation of tongues. Lahat po ng regalong ito ay ginagamit para sa ministeryo, para ang tao ay makapaglingkod sa Diyos. Amen? Ang tema pong ito ay inihahanda tayo para sa pagtanggap ng regalo. Handa na po ba kayong tumanggap ng regalo? Handa na po ba kayong tumanggap ng regalo? Alalahanin po natin na ang biyaya ng Diyos ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya.
Katulad din kapag ibinabato ng ating punong lingkod sa bandang dulo, yung biyaya, pag ibinato, ano yung ginagawa nyo? Kapag ibinato, ano ginagawa nyo? Kapag binato, anong ginagawa nyo? Meron ba kayong nasalo? Yung taong may pananampalataya, mayroong biyaya na laging sinasalo. Kaya kinakailangan ng tao ay magbago ng isip. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, Peter replied, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Kapatid, tumayo po tayong lahat. Let us stand up in the presence of the Almighty, the powerful God, El Shaddai, Elohim, makapangyarihang Diyos. At hayaan natin na ihanda tayo sa pagdaloy ng kanyang banal na presensya. Ang pangako ng Diyos minsan pang ibubuhos sa lahat ng sangkatauhan na nanampalataya sa Kanya. Sa lahat ng nauuhaw sa tubig ng buhay. God will give you life. God will give you life. God will give you life. Hallelujah. 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 Let us enjoy the presence of the mighty God in this place. The presence of the Spirit of God. The Spirit of Jesus. Hallelujah. Bo Ruach Elohim Umalet Nafshi Hadre Kotano Keladim Rakbakano Kebetsim Anak numas minimot kalabo. Come, Holy Spirit, come. Come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch haba. Welcome, Spirit of God. Baruch haba, Baruch haba. Welcome, Spirit of God. Halina, banal na Espiritu, lukuban mo ngayon. Kami ngayoy naririto sa mo awa at habag mo. Halina, banal na Espiritu. Halina, 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 banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank Isang you, buhay na Lord. palakpak sa Diyos. Praise Palakpak God. na mga pinagpala ng Panginoong Diyos na buhay. Mahina, Praise mahina, the Lord. mahina, mahina yung lahat na tumanggap ng pagpapala sa bigaw. Mas malakas pa dyan. Taas sa kamay. Huwag kayo sa Diyos.